Nasa Pilipinas na ang team ng Taiwan pero nagkaroon ng bahagyang aberya dahil hinarang ang kanilang team captain na si Liu Zheng dahil nagkataon na meron siyang kapangalan na mayroong issue kaya siya ay hinold at pansamantalang in-interview ng mga gwardya at nadala sa isang madilim na silid. Pero ang maganda raw, siya ay pinakawalan din. Dagdag pa ni Liu Zheng, habang siya ay naghihintay, ang chinichika sa kanya ng Pinoy guard ay Philippine basketball. Malamang ito ay tungkol sa gilas na kanilang makakaharap sa linggo. Pero sa kabila nito ay mas lalong na-motivate ang Captain Ball ng Chinese Taipei at in-encourage ang kanyang mga teammates na pagbutihin sa laro kontra sa gilas. Regarding naman sa kumakalat na $1 million incentive, totoong binigyan ng bonus ang Chinese men's team o Chinese Taipei. Ito ay 1 million New Taiwan dollars o ang currency ng Taiwan, hindi ng Amerika. At kung i-convert ito sa peso ay mahigit 1.7 million. At kung sakaling talunin ng Taiwan ang gilas sa Pilipinas ay magkakaroon sila ng additional bonus na 2 million New Taiwan dollars. Galing ang incentive na yan sa President ng Taiwan P-League at Vice Chairman ng Chinese Taipei Basketball Association na si Lee Chong-shu o hindi ito galing sa CBA ng China. Pero ang pinakapunto rito ay desididong magbigay ng magandang performance ang Taiwan. At ang dahil din sa insentibo, we expect a competitive game na kailangan sa pagpapatuloy ng development ng ating national team. Nasa Pilipinas na rin ang ating pambansang koponan para muling paghandaan ang laban kontra sa Chinese Taipei. Inaasahan na mas mabigat itong team kontra sa Hong Kong na nagpakaba sa atin noong first half. Ayon naman kay Kai Soto, ay kanyang naiproduce ang expectation ng team sa kanya. Niremind daw sa kanila ni Coach Tim Cone na ang game na ito ay isang test para sa kanila at mahirap kapag natalo dahil sila ang huhusgahan ng mga fans because we are a better team. Naitanong naman kay Kai, factor nga ba na walang AJ Edu at Junmar Fajardo kaya siya nakakuha ng double-double? Ang sagot niya naman ay same pa rin ang kanyang mentality na andyan man o wala ang dalawa, basta tuloy lang ang kanyang hard work pagdating sa court. Ang kanyang naging focus ay depensa at rebounding. Kanya namang nilinaw na hindi araw-araw ay Pasko dahil sadyang may mga games na maalat o hindi makashoot na sana raw ay maintindihan ng mga Filipino fans. For now ay kanilang siship na ang focus kontra sa Chinese Taipei na expected na mas malakas sa Hong Kong. Kaya another test for Gilas. For now we can say na nagsisimula pa lamang muli ang process ng Gilas. Ito yung in-establish ang core ng team na ini-expect na maging solid sa first 4-year program ng national team. Sa ngayon din ay we must win games to qualify sa FIBA Asia Cup na magiging ticket natin sa FIBA World Cup.